Ang laki siguro ng sisi ni Banat Bay at ng mga banateros kung bakit inimbitahan pa nilang mag-guest si Yorme sa kanilang programa. Ito pong si Mayor Isko Moreno naman kasi, hindi mo binigay yung gustong marinig ng mga banateros. Ang gusto nilang marinig, ikaw ay kumontra, tuligsain, banatan, birahin ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Hindi eh. Ginamit mo pa yung platform na yan, ginamit mo yung programa nila Banateros para ma-promote lalo si President Bongbong Marcos. So sa tingin mo, hindi ka ibaban ng SMNI? Sigurado yan, hindi ka na makakaulit. Akala kasi ng mga Banateros na to, lalo na ni Banat Bay, na magsasalita ka against President Bongbong Marcos. Tandaan po natin nung last election, nitong 2025 senatorial elections, hindi nga ba? At kasama si Yorme sa entablado ni Sara Duterte kung saan tinutulig ni Sara Duterte ang mga kandidato ng administrasyon. Napanood ko yun eh, kung paano ilambas ni Sara Duterte si Benny Abante. Tapos si Yorme, nakaupo dun sa harap, and if I am not mistaken, andun din si Amy Marcos. So nagtatawanan sila habang itong si Sara Duterte ay niyuyurakan ang dangal ng kanyang mga kalaban. Nanalo si Benny Abante dyan sa lugar nila. So napahiya si Sara Duterte. So siguro ang akala nitong mga banateros, kakampi si Yorme kay Sara at tutulig sa inya si President Bongbong Marcos. Hindi. Taliwas sa kanilang inaasahan, napahiya pa sila. Panoorin nga po natin yung isang excerpt doon sa interview na yon kung saan napanganga na lang itong banateros sa mga binitawang salita ni Yorme. Yorme, maraming nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. Sure. One, medyo bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Oh, yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain niyo na ba yun? Wala akong ganoon. Action Democratico ako eh. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-laban kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko, Olats, no? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ay, ganun lang kasimple. Di tapos na. Tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. Doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naolat sa ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue ng sibuyas. Yeah. Asukal. Naalala niyo yun? Yung mga unang... asukal eh. Asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga ano. Alam mo, 5-5 dinut-dut sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto eh. Demokrasya yun eh. Tapos na ako. Wala kayo narinig. Mangyari ba? Naalala nyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, bumalik ka na. So, I listen to, salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. Mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ako sumisa pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig, o Makati. Ang Manila is very unique because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot
sa mamamayan ng Maynila. 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president. Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Yan. Halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. No? Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Oh. Makikipagtulungan din ako sa presidente. Oh. In that future. Or let's just say, another person. Para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero kwentuhan na lang. Kwentuhan lang. Usapan lang. Di mangyari ba, makikipagtulungan din ba ako? Yes. Pagpalagay natin si Leni Robredo, naging presidente, tumakbo, naging presidente. Makikipagtulungan ba rin ba? Makikipagtulungan ako. Pero Yorme, Kumbaga, generally, I will do the same whoever sit in Malacanang because one, I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Lahat ng uri ng tulong hihingin ko. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan, then so be it. Hindi ko ipanghihimod, ipagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalitan nanay ko, babango sa libingan niya yun. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Pero, kung taong bayan ang pag-uusapan, bakit hindi? Why? Tumakbo ako, salamat sa Diyos, sa tao, nanalo, para maglingkod. Hindi para makipag-away. Correct. Yun ang aking obligasyon. Now, I may be wrong about it. Then, if that is wrong, I'd rather be wrong. Addressing 2 million mouth. Especially ngayong crisis na ito. O hindi ba, pinapakita lang ni Yorme na tapos na yung eleksyon, natalo siya, olat siya eh. So ito yung panahon na dapat magkaisa na, magtulungan na. Hindi katulad ng kampo ni Sara Duterte. Imbis na makipagtulungan, gumawa sila ng sarili nilang mundo kung saan napakadami mga DDS fakers o yung mga nagpapakalat ng fake news. At narinig niyo naman yung sinabi ni Yorme. Tapos ng eleksyon eh, galangin natin ang bumoto ng 31 million kay President Bongbong Marcos. Demokrasya yan eh. Subtle nga yung way ni Yorme eh. Yung bang kahit na hindi niya diretsahin sila banat bay, yun na rin ang tinutumbok. Dapat lahat magkaisa, magtulungan para sa ikauunlad ng Pilipinas, ng buong Pilipinas. Dahil kapag nagtagumpay si President Bongbong Marcos, tagumpay yan ng buong Pilipinas. Pero ang kampo ni Sara Duterte gusto magsolo. Gusto nila, kanila ang Pilipinas. Akala naman kasi talaga ng mga Duterte na to, kanila ang Pilipinas. Na lahat ng gusto nilang gawin, masusunod. Hindi po eh. Gumising-gising kayo. Hindi po sa inyo ang Pilipinas. Tapos na ang termino ni Digong. Pabayaan nyo si Bongbong Marcos sa style niya. Kung hindi man siya kasing bastos ni Digong, tanggapin nyo. Kung hindi man palamura si BBM, dapat nyo tanggapin. Hindi lahat ng pagkakataon estilo ni Rodrigo Duterte. In fact, ngayon lang ako nakakita ng presidente na ganyang kabastos. Ayan na, hindi po galing sa akin yan ha. Galing mismo kay Rodrigo Duterte, inamin niya na siya ay walang ya at siya ay bastos. Actually, lahat ng pinupukol kay Digong galing sa kanya eh.
Yung mamamatay tao, yung sa EJK, yung palamura, yung bastos sa babae, yung mga rape jokes niya, yung kawalang galang niya sa relihiyon ng may relihiyon, yung pagtawag niya ng stupid God sa ating Diyos. Hindi ba sa kanya galing lahat yan? Hindi po yan chismis, hindi yan marites. Galing mismo kay Rodrigo Duterte. So, itong mga banateros, nagkamali sila ng iimbitahang guest sa kanilang programa. Dahil yung inaasahan nila na magsasalita si Yorme against President Bongbong Marcos, hindi nila nakamit. So si Banat Bay, napilit nilang tinatrap si Yorme na magsalita. Dahil ang tanong nila kung naniniwala si Yorme na si Bongbong ang mastermind ng korupsyon. Panoorin po natin ito. Kasi ito yung tinatanong ng mga netizen ngayon. Naniniwala po ba kayo na mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno? Ano yun chismis yun Oh, parang showbiz ang dating. Oh. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. But generally, like for example, I'll put it sa akin na lamang. Sa akin na lamang. Halimbawa lang, isang department head ko. Tapos sa department head ko may bureau. May nangalawit. Katulad kahapon, may nag-text sa akin. Kinutongan na clamping, ang bayad 900, inoperan sa 600. Walang resibo. Oh, kilala niyo yun. Kilala niyo yung nag-text sa akin na yun. Kilala siyang personality. Immediately siniyasat ko. Oo. O tapos ano ngayon? Tigpak. O, kasi totoo yung reklamo. Sasabi ko, pag pinabayaan ko yun, yung simula sa baba, papalo kay Oli papalo sa akin. Ako mananagot as leader. Kasi under sila sa executive. Aakuin mo. Aakuin mo yung responsibilidad. Ganun ako. Oh, pero yung ipagtuturo ko yung ibang tao, hindi ko titingnan ang sarili ko, baka mamaya maligaw tayo ng landas. Oh. Kaya may kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya O hindi ba, hindi nila ma-extract kay Yorme yung mga sagot na gusto nilang marinig. Pinaratangan pa nilang balimbing si Yorme. Para bang sa kampo nila, walang nagbalimbing. At tama yung sinabi ni Yorme, may balimbing na matamis, may balimbing na maasim. Sila, lahat ng bumalimbing sa kanila, puro maasim. Yung pagbalimbing man ni Yorme kay President Bongbong Marcos, matamis yan. Dahil sino ang makikinabang? Hindi po si Yorme, kung hindi ang mga constituents ng Manila. So, nung tinanong kung naniniwala ba si Yorme na si Bongbong Marcos ang ulo ng korupsyon, anong sabi ni Yorme? Chismis lang yan. O hindi ba, patama pa rin sa mga banateros kasi sila puro chismis lang. At sa huli, para hindi sila mapahiya, ang sabi nilang ni Banat Bay, kanya-kanya tayo ng opinyon. Pero pakinggan nga natin kung talagang opinyon itong kay Banat Bay o akusasyon. May iba kaming opinion, nananatili pa rin ang aming opinion na ang mastermind ng lahat ng korupsyon na ito, walang iba kung hindi si Marcos. So, yun ang aming opinion. Kung iba man ang opinion ni Yorme, opinion niya yun. Oh, hindi ba? Napahiya ang mga banateros. Napahiya si Banat Bay. Dahil yung mga gusto nilang marinig kay Yorme, hindi nila narinig. So, ang ending, may kanya-kanya daw opinion. Pero sa tingin niyo, opinion ba yung sinasabi ni Banat Bay o nag-aakusa siya? Kasi wala naman silang makitang ebidensya. At para hindi mapahiya si Banat Bay, dinaan na lang niya, sa opinion mo yan, opinion ko to. Iba daw yung opinion ni Yorme, iba yung opinion niya. At para sa kanya, si Bongbong Marcos pa rin ang mastermind ng korupsyon. Paano magiging mastermind si Bongbong Marcos, Banat Bay? Nung panahon pa ni Rodrigo Duterte, hindi ba inamin niya na talamak ang korupsyon sa panahon niya? Nasaan si Bongbong Marcos noon? Hindi pa naman siya presidente. Ang presidente noon si Digong. At nung panahon ni Digong, aminado siyang may korupsyon na. At talamak yung korupsyon nung panahon niya. So paano mo sasabihin na si Bongbong Marcos ang mastermind sa korupsyon? Siya nga ang nagsiwalat niyan. At tulad nung kinwento ni Yorme,
napansin ni Bongbong Marcos na yung mga nasa ilalim niya ay mga korap at talamak na ang korupsyon. Kaya ang gusto niya to put an end to corruption. Kaya niya isiniwalat sa publiko. Tapos sasabihin ninyo, siya ang mastermind. Alam niyo mga DDS fakers kayo, wala na pong naniniwala sa inyo. Kayo-kayo na lang, mga DDS na lang ang kaya ninyong utuin. Doon na lang sa mastermind eh. Panahon pa ni Digong, talamak ang korupsyon, tapos si Bongbong Marcos ang mastermind. Ang galing naman ni Bongbong Marcos, panahon pa lang ni Digong, siya na ang mastermind ng korupsyon. O hindi ba? Mag-isip-isip po kayo. Huwag tayong basta-basta magpapaniwala dito kay Banat Bay at sa mga banateros na yan. At kung mapapansin ninyo, habang naglalabas ng opinyon o akusasyon itong si Banat Bay, ay tinatawanan lang sila ni Yorme. Lalo na nung narinig nila kay Yorme na para sa kanya, walang kasalanan si President Bongbong Marcos. Pero sa opinyon ni Banat Bay, si Bongbong Marcos ang mastermind ng korupsyon. So sa tingin ninyo, makakaulit pa si Mayor Isko Moreno sa SMNI? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat.